Hello po sa inyo, Miss Terry, at sa inyong mga tagapakinig. Share ko lang po itong kwento ko na hanggang ngayon ay sariwa pa din sa aking isipan. Ako nga po pala si Sam. 26 na taong gulang na po ako. Nangyari po ang lahat ng ito sa kondo ng aking pinsan dyan sa Maynila. Isa pong engineer ang aking pinsan at tawagin na lang po natin siyang Michelle. Matanda po siya sa akin ng 2 taon pero ayaw niyang tawagin ko siyang ate. Tubong Ilocos po kami at sabay kaming lumaki doon. Pero nung magsimula itong mag-college ay doon na siya sa Maynila tumira. May kaya po kasi sila sa buhay. Kaya ganoon na lang ang lakas ng loob niya na mag-isa diyan sa Maynila. Ako naman po ay dito pa rin nagpatuloy ng pag-aaral sa aming probinsya. Makaraan ng 2 taon din ay gumraduate naman ako bilang nurse. Hanggang sa kailangan kong mag-take ng review para sa licensure exam ko diyan sa Maynila. Kaya tumawag ako kay Michelle kung may alam siyang mumurahing mauupahan sa Maynila. Hello? Pinsan, musta ka na? May tatanong lang sana ako kung okay lang. Uy, pinsan! Okay naman ako. Congrats graduate ka na. Sorry, hindi ako nakapunta sa graduation mo ha. Alam mo na, sobrang busy ko kasi dito Ano nga pala yung itatanong mo? Malapit kami sa isa't isa, Miss Terry. Alam kasi namin yung kalokohan ng bawat isa sa amin. At halos magkapatid na talaga ang turingan naming dalawa. Pinsan, meron ka bang alam na mga mumurahing tutuluyan dyan sa Maynila? Ha? Anong nangyari? Siguro, pinalayas ka nila tito at tita, no? Pasaway ka kasi. Baliw, sira ka talaga. Syempre di ba nga, kakagraduate ko lang. So, gusto ko mag-review ako para sa licensure exam ko. Parang sira talaga to. Naghahanap ka pa ng ibang matutuluyan. Pwede ka naman dito na lang sa kondo ko. Mag-isa lang naman ako dito, no? Yun nga Nahihiya ako kasi alam ko sanay kang mag-isa dyan. Tapos makikisiksik na lang ako bigla. Ano ka ba? Para kang others dyan, no? Okay na okay lang. Gusto ko nga yun may kasama ako dito. Pero basta pag nandito ka, ikaw magluluto. Oo ba? Alam mo naman na sanay ako sa gawaing bahay. Gusto mo ipaglaba pa kita at saka linisin ko yung buong kondo mo. Bruha ka? Siyempre, binibiro lang kita, no? Bakit naman kita gagawing katulong dito? Anong tingin mo sa akin? Hindi marunong sa gawaing bahay. O siya, basta dito ka na. Huwag ka nang maghanap ng ibang tutuluyan. Kung hindi, ikaw talaga yung tutuluyan ko. Naku, salamat talaga pinsan Hulog ka talaga ng langit. Ano nga pala yung address mo dyan? Next week kasi, uuwi naman din ako ng Ilocos. So naisip ko, sumabay ka na lang sa akin pagbalik ko dito sa Maynila. Ganun ba? Uuwi ka rin pala. Naku, tamang-tama pala. Sige, salamat ulit, Mitch Gaya nga po ng sinabi ni Mitch, ay umuwi siya ng Ilocos pagkaraan ng 1 linggo. Malaki na ang pinagbago ni Mitch, Miss Terry. Lalo itong gumanda at bakas na bakas sa pananamit na taga Maynila na nga ito. Nag-chat siya sa akin na nakauwi na nga daw siya sa kanyang bahay at mag-ayos na daw ako ng gamit
para sa makalawa ay aalis na daw kami. Kaya inayos ko na ang aking mga damit at mga documents na gagamitin ko sa pagre-review ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng luwas namin at makapunta na kami sa Maynila. Manghang-mangha ako. Ibang-iba talaga ang pakiramdam kapag nasa Maynila ka. Agad kaming dumiretso sa kanyang kondo para makapagpahinga at maayos na namin ang aming mga dalang gamit. May 2 kwarto yung unit ni Michelle, kaya ang sabi ko noon ay doon na lamang ako sa maliit na kwarto. Sa una ay ayaw niyang pumayag dahil wala naman daw kama doon at kasya naman daw kami sa malaki niyang kama. Pero nagpumilit ako na doon na lang para naman magkaroon pa rin siya ng privacy niya. Kahit naiinis ay pumayag naman ito at nagsabi rin siya na ipapasyal niya daw ako sa mga mall at kung gusto ko daw ay mag-bar kami. Napatawa na lamang ako, Mystery, at sinabi ko sa kanya na aasikasuhin ko muna yung mga pinunta ko dito sa Maynila. Baka mawalan kasi ako ng slot sa papasukan kong review school. Nagpaalam na nga ito sa akin na magpapahinga na at kung may kailangan daw ako ay wag daw akong mahihiya sa kanya. Lumipas ang mga araw at halos gabi na lang kami kung magkita ni Mitch, Mystery. Hindi kami masyadong nakakapag-usap dahil umaga siya kung umalis at kung dumating naman siya ay halos patulog na din ako. Naging busy din kasi ako sa pagre-review ko noon at siya naman ay busy rin sa kanyang trabaho. Isang beses ay nagising ako ng madaling araw para kumuha ng tubig sa ref. Nakita ko na nasa sala si Michelle at umiinom ito ng kape. Oh, Insan, gising ka pa pala. Wala ka bang pasok bukas? Tanong ko dito habang nagbubukas ako ng ref. Meron, pero nagising lang din ako kaya umupo na muna ako dito. Pansin ko na medyo pawis ito kahit naman naka-aircon dito sa loob. Kaya nilapitan ko muna siya at tinabihan sa sala. Okay ka lang ba? Oo naman, bakit? Para kasing pawisan ka ngayon kahit malamig naman. Bukas naman yung aircon. Wag mo nalang pansinin. Baka pinagpawisan lang ako dito sa kape. Dito ay parang nakita kong nanginginig ang kamay niya habang umiinom siya sa kanyang baso ng kape. Alam mo, Pinsan, kilala kita. Alam ko kung normal o may problema ka. Sige na, ikwento mo na. Ano ba yon? Saglit siyang natahimik at huminga ng malalim. At nagsalita na nga ito sa akin. Insan, ilang gabi na kasi akong binabangungot eh. Hindi ko alam kung bakit. Ha? Baka naman sobrang pagod na yan. Biruin mo mula umaga, nagtatrabaho ka. Tapos anong oras ka na umuuwi? Hindi ko masabi kasi noon pa naman ganito yung schedule ko. Pero ngayon ko lang naranasan yun. As in, ilang gabi na paulit-ulit yung nakikita ko. Nakikita? Anong ibig mo sabihin? Ano yung nakikita mo? Nananaginip ako ng gising, Pinsan. Alam mo yun? As in, nakikita ko naman yung paligid ko sa kwarto. Pero hindi ako makagalaw. Yung parang gising naman yung diwa ko, pero yung katawan ko tulog. Nako, alam ko ang tawag dyan, Insan. Sleep paralysis yan. Ganun na nga. Yung hindi ako makagalaw, pero nakikita ko pa rin yung paligid ko. Pero alam mo, Pinsan, kapag nangyayari sa akin yan, nung una, nakikita ko, bahagya lang nakabukas yung pintuan ko. Pero nung mga sumunod na araw,
talagang nakabukas na yung pinto ko. Tapos may nakikita ako insan eh. Natatakot ako kasi may nakatayong matabang babae. Natakot ako sa mga binanggit sa akin ng aking pinsan, Miss Terry. Parang alam ko yung tinutukoy niya. Binabangungot ka, tapos nakakakita ka ng matandang babae. Baka batibat yun, pinsan. Ang batibat po sa amin sa Ilocos, Miss Terry, ay isang babaeng ubod ng taba. Makikita mo ito habang ikaw ay nakakaranas ng bangungot. Pero ang masama dito ay dadaganan ka nito hanggang sa hindi ka na makahinga at hindi ka na magigising sa pagkakatulog mo. Ha? Kanina lang nakaupo na siya sa tiyan ko habang nakahiga ako. Bakas sa mukha ni Mitch ang takot habang nagkukwento siya sa akin, Miss Terry. Halos matapon na yung kape niya sa pangangatog. Pero kaya pala niya iniinom ito ay dahil natatakot siyang makatulog ulit. Doon ay may hinala nga siya kung bakit ganoon ang nangyari sa kanya. Dahil nung umuwi daw siya ng Ilocos sa kanila, ay nainis daw siya sa isang puno sa bakuran nila. Dahil ayaw pa daw tanggalin ng kanyang tiyuhin, kaya siya na daw ang pumalo sa puno para mamatay ito. Pinalaan daw siya na baka daw may mga nakatirang engkanto doon at baka dalawin siya. Pero hindi naman siya nakinig dahil nga sa galing siya sa Maynila at wala namang naniniwala sa mga ganito. Ngayon, nagsisisi daw siya kung bakit niya pa nagawa iyon. Pinsan, hindi naman talaga tayo sigurado kung talagang batibat ba yung nakikita mo. Sabayan mo na lang ng dasal at ikalma mo ang sarili mo kung matutulog ka na para hindi ka na masyadong mag-isip. Gusto mo, samahan na lang muna kita sa pagtulog. Tabi na lang muna tayo dyan sa kwarto mo para mabawasan naman yung takot mo. At saka para kung sakaling makaranas ka ulit ng bangungot, andito ako para gisingin ka kaagad. Naku, salamat pinsan. Sobrang thank you Pasensya ka na talaga sa abala. Hindi ko naman kasi alam na mangyayari sa akin to bigla. Dati naman kahit mag-isa ako dito, wala naman akong ganitong nararanasan eh. Thank you At nung gabi na nga yun, Miss Terry, ay nagtabi kami sa higaan. Kasyang-kasya naman kami talaga dahil malaki yung kanyang kama. At bukod doon, na-miss ko rin yung mga panahon na magkatabi kaming matulog kagaya nung bata pa kami sa Ilocos. Kinaumagahan ay maaga akong nagising. Tiningnan ko si Mitch at payapa naman ito sa kanyang pagkakatulog. Kaya naisipan kong magluto ng almusal para magsabay kaming kumain. Total, wala naman akong pasok noon. Nakahain na ng almusal at pumasok na ako ng kwarto ni Mitch. Pero hindi ko inaasahan na hindi na pala ito humihinga. Pumanaw na po pala si Mitch sa bangungot niya, Miss Terry. Iyak po ako ng iyak noon habang tinatawagan ko sina tito at tita. Hapon na nang dumating ang mga magulang ni Mitch sa kanyang kondo. Nag-iyakan kami habang kinukuha siya ng mga pulis. Kinausap din nila ako para sa investigasyon. Pagkaalis ng mga pulis sa kondo, ay doon ko na ikwento yung gabi na napag-usapan namin ni Mitch. Lalong humagulgol si tita nung marinig niya yung mga kinuwento ko na napag-usapan namin ni Mitch. Tumawag din pala ito sa kanya bago kami magkausap sa sala
At ganun din daw ang kwento nito. Hindi ako makapaniwala, Misteri, na sa pagpunta ko rito sa kondo ay ito pa ang mangyayari sa pinsan ko. Pero wala naman kaming magawa kundi tanggapin na lamang ang sinapit nito. Nagpalit ako ng damit para masamahan sila tito at tita sa morgue. Paglabas ko ng kwarto ay nag-iiyakan pa din sila sa sala. Pinuntahan ko naman yung kwarto ni Mitch para tingnan yung huling sandali na kapiling ko yung pinsan ko. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit hindi ako nagising nung oras na nahihirapan ang pinsan ko. Sandali akong humiga sa kama kung saan nakapwesto si Mitch. Hanggang sa marinig ko na may naglalakad papasok sa kwarto. Yung batibat, Misteri. Kitang-kita ko habang papalapit na ito sa akin. Nasa paanan ko na ito at sasampa na ng kama. Hanggang sa may humila sa akin, si Tito pala. Nagtaka daw siya kung bakit ang tagal kong bumalik kasi pumasok daw sila ng kwarto at nakita daw nila akong binabangungot. Nakwento ko din na nakita ko ang batibat na dumadalaw sa panaginip ni Mitch at dahil doon ay lalong napahagulgol si tita. Agad naman akong nagpasalamat kay Tito dahil malapit na akong sampahan ng batibat kung hindi lang dahil sa kanya. Sa ngayon po, Misteri, ay nasa Canada na po ako at isa na akong licensed nurse. Ilang taon na din po simula nang mangyari yon at kapag naaalala ko pa din yung mukha ng batibat ay kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lamang po ang maikling storya ko. Maraming salamat po sa inyong oras at more power po sa inyong channel. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.